Hello everyone, ito pala ang Brains Out. Sa video na to, i-color separate natin to ang design na to. Spot color separation po ang gagawin natin dahil solid colors po ang gamit dito. So, ito pong design ay meron pong 7 colors. Ito po yung 6 na colors niya. Yan. Tapos yung pang 7th niya is black. Okay, so ito yung design. So itong design po natin ay gawa sa software na pang hand drawing po or hand painting. Hindi po to vector art. Okay, let's start. Okay, gawa na po tayo ng new project para sa color separation natin. File, new, then pipiliin ko lang po yung A3 plus size. So, ang A3 plus size po, ganito po yung millimeter. Ito po, sinave ko na po sa presets to. Kaya nandyan. Tapos resolution 300. Importante pong 300 ang resolution natin dahil printing po ang gagawin natin. Okay? So, ito na po yung project. Ngayon, i-move na po natin yung design dito. Punta lang po sa design, Ctrl A, Ctrl C, then balik sa workstation, Ctrl Shift V. Yan. So, mapiplace na po siya at bagong layer. At nasa gitna po siya. Ngayon, dahil sobrang laki siya, i-resize natin. Ctrl T. Yan. So, lalabas yung tools niya, no? So, zoom out lang natin. Yan. Ngayon, i-resize natin. Kailangan natin i-resize siya by holding Shift and Alt. Yan. Alt and Shift. Yan. Kasi pag hindi po naka Alt and Shift, mangyari po dyan ay ganyan siya. Kung Alt lang naman, ay ganyan siya. Pag Shift naman, ay ganyan siya. Kailangan natin siya resize gamit ang Shift and Alt. Imaginein po natin na meron pa pong sa taas nito na guide at sa baba na guide para sa screen alignment natin. So, okay na ako sa ganito. Enter lang natin. Yan. So, naka-place na po siya. Okay. Piliin na po natin yung first color natin. So, unang kong pipiliin ay itong brownish gray na to, no? Okay, zoom in ko lang. Yan, ito. Yan. Okay, so pupunta tayo dito sa Magic Wand Tool. Click lang natin. Then, itong tolerance. Lagay ko 10. Depende po sa inyo yan. So, sa akin, na-practice ko na. 10 po ang maganda. So, walang contiguous. Anti-alias po. Gusto natin may anti-alias kasi hand painting po to. Hindi to vector art. So, yung mga kanto-kanto niyan, pag zoom natin, medyo nagdidikit-dikit sila ng kulay, nagme-merge sila. Hindi katulad ng vector art, talagang solid yon. So, gusto natin ma-select din yung mga kanto-kanto pang iba or yung mga tabing kulay niya. Yan, kaya may anti-alias. Ito naman, contiguous. Gusto natin ma-select kahit saan pa siya, no? Basta yung same kulay lang. Okay. So, let's click. Yan, select na po siya. Una po, ang ginagawa ko, doon na double check ko. Yan. Tinitingnan ko yung mga nakaselected. Tapos pag happy na ako doon, yan, kapag happy na ako doon, kakopy ko na siya. So, Ctrl C, then Ctrl Shift V. So, ito na siya. Yan. Yan, no? Yan. So, ito na yung nakopy natin. Tingnan natin, malapitan. Kung mapapansin nyo po, dahil hindi po to vector art at hand-drawn po to digitally. May mga ano yan. Ayan, no? Kasi sa anti-alias din. Yan. So, ang gagawin natin dyan, lilinisin natin yan. So, first, ang gagawin ko muna is isi-set ko muna yung stroke at color overlay niya. So, double-click. Stroke. Select natin yung kulay. Yung kulay sa workstation. Yan. Tapos, lalagay ko 2 lang. Yan. 2 or 3. Depende kung anong trip mo. So, 2, 3. Tapos color overlay. Pipiliin ko ulit yung color. Is yung sample natin. Okay. Click OK. So, re-rename ko lang to ng brown gray siguro. Yan. Brown gray. Yan. Para select na natin yan, lilinisin na natin. Kasi kaya gusto kong may stroke tsaka color overlay para makita na natin yung mga sobra-sobra. Like, ayan, no? Yan, no? Yan. Mga unwanted yan. Kailangan natin tanggalin yan. So,
tanggalin natin by erase tool. Yan. So, dilitan ko lang. Ito yung erase tool. Right click. Tingnan nyo, dapat hardiness. Mataas yung size. Ito. Yan. Tapos, nilinisin ko na siya isa-isa. Yan. Yan. Medyo tedious po or matrabaho talaga. Pero kailangan. Kasi ayaw natin sa printing natin sa silkscreen ay kasama pa ito sa piniprint natin. So, konti-konti siya. Yan. So, mahaba po ang proseso nitong paglilinis. Kaya po, i-fast forward ko na lang. Yan. Tapos, move na tayo sa next color. Okay, back na tayo. So, nalinis ko na po ang brown gray nating na color separated. So, wala na po yung mga dots. Okay? So, ayun po ang ginagawa ko sa lahat ng kulay. So, let's move sa next color. Okay, next. So, ngayon, ang next color natin is itong dark gray na siya. Ito to. Yung pinaka-shadow ng design na to. So, balik tayo sa magic wand. Okay, 10 ulit. Anti-alias. Hindi naka-check yung contiguous. So, click ko lang doon. Okay, pagka-copy niya, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V ulit. Okay, ito na siya, layer 2. So, lalagay ko lang sa pinakataas, no? Kasi i-hide ko yung design, saka yung brown gray naka-hide na. So, ito na siya. Yan. Ngayon, next is lilinisin natin ulit, no? So, pero bago yan, lagyan natin ng stroke. Siguro 2 din. Tapos, same kulay lang. Tapos, color overlay. Same kulay lang din. Yan. Kung nakikita nyo, masyadong madumi, no? So, uulitin ko. Babawasan natin ng tolerance. Dahil sa stroke niya, no? Napansin natin na sobrang dumi niya. Kaya ulitin natin, delete ko lang. Open yung design. Balik tayo sa layer na yun by selecting it. Okay, magic wand tool. Gagawin ko mga 6 lang. Yan, try natin. Select natin yung dark gray. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Tingnan natin. Yan, medyo bawasan na. At least less yung tatrabawin natin. Okay, lagay ko ulit siya sa taas. Double click para open yung blending option na to. Layer style. So, stroke ulit. 2. Yan. Color overlay. Tapos, same color din ng design. Okay. Okay. Stroke. Okay din. Same color lang din. Okay. Okay. So, ngayon, lilinisin ko na to, no? So, balikan ko ulit kayo pagkalinis na siya. Okay, we're back. So, nalinis na po natin itong gray na to. Itong dark gray. So, pwede ko na siya i-rename. Dark gray. Okay, so, yun lang po ang proseso niya sa lahat ng kulay. So, move forward po tayo kung saan lahat na po sila is na color separate ko na. Okay, we're back. Ito na po lahat. Na color separate ko na po siya. Yan. Natanggal ko na yung, na-rasterize ko na po to. At yung stroke, tsaka color overlay niya. Iniwan ko lang yung color overlay. Pero yung stroke, na-merge ko na sa bawat layer. Hanggang black. Ngayon, ito na po siya lahat. No? Tingnan natin. Simulate natin. So, ito po yung unang kulay. Next, dark gray. Next, gold. Next, alloy orange. Next, light brown. Next, caramel. Then, huling-huli yung pinaka-black. So, in-arrange ko na rin po, no, kung paano namin ipiprint. Ayan. Huli yung black. Ayan. Ganyan po yung arrangement. So, ito, tapos po, katapos nun, nilagyan ko ng markings. Ito yung pang-screen alignment natin. Yan. Yan. Tanggalin ko lang yung may nilalagay akong pangalan, no? So, katulad nito, brown gray, no? Sa layer na brown gray, nakalagay na siya. Na-merge ko na rin yung text dyan, no? Sa isang layer na lang. Dark gray. Yan. Tapos, yung mga markings, syempre, naka-merge na rin yan sa isang layer. Ayan. Ayan. Gold. So, same goes with the others. So, bago natin i-print to sa acetate, sa screen printing po, kailangan po ay
gagawin natin color block lahat to. So ganito po itsura niya. Yan po talaga yung piniprint namin sa acetate film. Yan, ayun yung dark brown gray, dark gray, gold, alloy orange, light brown, then caramel, last is the black. So, ayun po ang piniprint natin sa acetate film. So, kasama po yung guide. Ganun po ang proseso ng color separation namin for spot color. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Please like, share, and subscribe. Tsaka paki-like na rin po ang Facebook page namin. Thank you!